Anak sa MSU employee nga lakip sa mga namatay sa Marawi bombing, stable na ang kondisyon. Islamic State kun ISIS giangkon ang pagpamomba. Duha ka mga persons of interest na ilhana. May report si Bernal Texon. Luwas na sa peligro og nagpaalim na lamang karon sa iyang samad nga naangkon sa MU Medical Center si Eldritz Ramos Daniel, ang third-year journalism student sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City, ug anak sa faculty member sa MSU nga si Mrs. Risa Ramos Daniel nga walay swerteng nakabsan sa iyang hinalaman nga kinabuhi pagkatapos sa nahitabong pagbusikad sa improvised explosive device kun IED sulod sa Muhammad Ali B. Dimapuro Gymnasium adlaw Domingo, Disyembre 3. Nagsimba mi adto Sunday, December 2, December 3. Tapos mga 7 AM na namin sa Dimapuro Gymnasium. Mingaw man, wala kaayoy kanang nanimba adto na time pa kay sayo pa man siya. So pag abot na mo adto, nakasugod mi og misa, igo pod ang pari nakakuha na ba, nakasulod na. Nana siya sa altar. Tapos tingala na lang ko nga kanang buto og galit. Sumala pa sa MSU student nga taga Kapalaran, Tangub City nga si Eldritz, wala gid sa magtuo nga bomba di ay ang nabati niyang mibuto. Matud pa niya, nagtuo lamang siya nga faulty electrical circuit lamang ang mipaka. Apan dihang nakita niyang natumba, nagkadugo og mikirig na ang iyang inahan, diha na niya naamguhan unsa di ay kalala ang maong panghitabo. Gatuo ko og wirings ra siya kay daghan mag-wire sa kwan nga microphone ana sa speakers. Then, natingala ko, paglingin ako sa kong mama kay natumba man siya, tapos tingala ko konti hapdos din nasamad. So, wala ko kabalo nga bomb to siya, then giduol man ko og kanang natawag na mo ato kay PKF, mara siya gwan ba, task forcer. Ito na kuwan, ano ko naunsa me, ano siya nga nagumbahan daw. Tapos paglingin ako sa kong mama kay wala na, nagkirig na akong mama ato na time. Sama ni Eldritz ang ubang mga estudyante ang wala agad magtuo sa unang higayon nga bomba di ay ang mibuto. Akala ko na una speaker lang ko talaga yun. Tapos biglang nagtakbuhan na yung iba. Ako, yung kasama ko, medyo nadapa pa kami. Tapos sabi ko na, Art, tumakbo ka talaga. Kaya yun lang po talaga yung naalala ko na paglabas ko ng gym, doon po ako nadapa. Tapos yung kasama ko na umiiyak sila kasi may sugat na pala ako sa likod. Pumunta kami sa simbahan po, 7 AM po. Tapos nag-start na yung isa. Tapos yung lahat, nakafocus lang po sa sa mass, sa mga wali ng pare. Tapos nung first reading na po ng ng magbabasa, bigla na po may sumabog ba. Biglaan lang po talaga. Tapos nagtakbuhan po ang lahat. Tapos yung iba na, yung paglingin ko sa likod, yung iba, nakahiga na lang nakahiga na sila sa sahig po ba. Okay. Ato nga time, gym man ang inyong isimbahan, asa mo galingkod ato nga time? Naana siya yung upat ka row. Ang first row sa choir. Tapos ikaduha, katuloy ka upat. Nami sa ikaduha, silbi natunga na siya ba? Tapos sa ikaduha, nami sa pinakakilid sa loyo. Tapos pamatin ako sa right jud to namo kay ako ang injuries kay naaman sa right na ko nga leg. Tapos akong mama kay nang iyahang paa mo po may nakuan jud damage. Balik katapad mo sa imong mama. Naa sa right ako ang mama mo to nga ako ang mama ikaw na sa left. Left ko sa akong mama. Dead on the spot ang tulo sa upat ka mga biktima. Lakip niini si Mrs. Risa Daniel, ang inahan ni Eldritz Daniel. Samtang ang ikaapat nga biktima nga usa ka lalaki didto na sa Amay Pakpak Medical Center, Marawi City, gibawian sa iyang hinulamang kinabuhi. Sa latest Marawi bombing update, sumala pa ni Dr. Romel Banlawi, chairman sa Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, gamit ang Telegram app, giangkon sa international terror group ang Islamic State of Iraq and Syria kun ISIS nga ang ilang local
terror allies nga nag-operate sa isla sa Mindanao ang may pasimuno sa pagpamumba sa MSU Marawi. Matud pa ni Dr. Banlawi sa National TV interview, kini ang giangkon mismo ni Sheikh Abdul Qura Amsari, ang self-proclaimed spokesperson of the Wilaya Philippines Dalwa Islamia or Islamic State Philippines. Samtang nailhan usab sa mga pulis ang duha ka mga persons of interest nga mao'y suspect sa pagpamumba sa MSU. Kini ang gibutyag ni Police Regional Office Director in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Kunprobam Brigadier General Alan Oblisa. Pero nagdumili una ang general sa pagbutyag sa pangalan sa duha ka mga suspects para dili makompromiso ang investigasyon. Bisan pa man kung mikalat na ang mga pangalan o picture sa duha ka mga suspects sa social media. Samtang gibuo na usab sa pagkakaroon ang Special Investigation Task Group nga mao'y magkatutok o magsulbad sa nasangpit nga insidente. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texon. Salamat Bernald, among mga pasubo sa pamilyang inamatian.